Hi and hello, good morning, may budag. Ligaw tanin mga kalagong Banat Pilipinas. Wala ginurungan para sa bayan. Okay, pasensya na, medyo daming mga balita dito, mga magaganda. Pero sige, dito na tayo. Tuloy sa ating palatuntunan, mga kaibigan, balik sa studio. Well, yesterday we had a remote and outside broadcast somewhere down north in Davao, in Tagum City. And now we are back to the studio. And first, ito na ang itsura ng Banat Pilipinas, walang inuurugan para sa bayan. Kasama po sa balita. Kasama na natin balita at good news. Ito balita ng pakibasa. Ano to? Oh, grabe Mga airlines nalugi ng 5 billion. Yan po isa sa mga balita ngayong umagang ito ating tatalakayin. And second wave sa SAP i-release karong buwan na may kala matupad ni Sara Duterte. Sa bikas gaway, suspendido pagyapon ang pagbalik sa biyahe nga normal sa aeroplano din sa Tucarak, sa Davao. Og I don't know kung dito sa Jensan nagabli na may kala ang kinindiyang ilahang mga transportasyon dito nga pangsakyanang panghimpapawid. At balita ko po ay medyo nakakalapag na doon ang Cebu Pacific. Anyway, congratulations to that. Dito may kala, suman pag maghahanay sa mga impormasyon, nalipay si Senator Bongo. Si Sap Bongo, Sap akong tawag din may kala. Kaya paglingkod niya sa buhatan ni Presidente Duterte, ang iyang unang opisina yun mo, ang Special Assistant to the President. Usa sa mga assistant, may kala pagka-aktibo kayo. Usa sa mga assistant nga kung di pa lang sa iyang pagka-aktibo, dili unta makita ang iyang pagkakugihan, o niya, way pili-pili, way pabor-pabor, mada nga gipili first time tingali nga usa ka staff sa presidente na himong senador yun ana nga mukatag ang kining niya nga kamaayo ug ang kasikat sa presidente pag ingon mahigala nga kusog ko kuno mahigala nga katong kampanya ba midterm election gilampaso ang yelo ni Noynoy Aquino maruhas og ni Pangilinan. Wala. Zero. As in, diretso zero. Adi, naman tingali na ka sulod. Sige lang, humana to. Lipay, may ka na si Senador Bongo gubikan sa katarungan ka. Karong ka mga panahon na mga higala. Klaro kayo, daog ang kalampusan nga naangko na to nga naag ihapoy bahibo netong to ang mga naka-idol ug way gamit ng mga broadcast facilities sa gobyerno. Ang IBC-13 giplano may himuon is a medium alangad to sa paghatag sa mga educational instruction. Himuon kini may kala nga remote learning platform para sa kini niya nga online education may kala sa DepEd. Yapil na lang po diha may kala kanang basta anything about education. Naigwapo may kala kay karong panahon na hibuon na to ng educational channel. O di gwapo nindot. Yan ang gwapo kay dagang mapiksa niya na. So bara may kala at ito ang good news. Ang good news po dito mga kaibigan, dito po nakasulat sa Banat Pilipinas. Dito po mga kaibigan sa page 3. Timing Actually, may kala, kahapon pa ito na-release, pero since we were out of town yesterday, it is just the first time that I got hold of this information or this newspaper. Ito ang balita at ito ang good news. Sabi dito, Psalm of the Year, ang salmo sa taong ito. Psalm 104, it is said, Lord, send out your spirit and renew the face of the earth. Bishop Robin Lambohon, kaibigan ko nga Brad Yusuf Mando. Dok Toto Cross. Hello King, mayong adlaw. Dok, ito kaibigan ko po si Dok Toto. Dok, pasensya na Dok idagaw ko yung trono nyo dito Dok. Ito ba kaibigan si Dr. Toto de la Cruz. Noong una, doon ko po nalaman at doon ako natuto sa kanya sa
pag Facebook live at pag live streaming sa Radio Ukay noon pang I think 2007, if I am not mistaken, about 13 years ago. Kaibigan ko po itong taga-Amerika na tawag ito, by the way, Doc. Have you renounced your citizenship as a Filipino? Pag-usapan natin to kay Gabby Lopez. Hindi pwede yung may dalawang allegiance ikaw, di ba? Dapat you should only have one allegiance. Anyway, Doc, ito kasi si Doc Toto. Doc, kahibaw ko sa imong balay kay one time gidako nimo dito. Dito man tos bukid man to, Doc. Kahibaw nag-asa to, pero nag-adto ko. O masubay na ko itong balik, minumduman ko to. Anyway, iyon na ko ni kasuod. Nga naman, kini si Doc Toto, siya sa Amerika sa una, talo ang ABS-CBN. Ito, nagbo-broadcasts. Dahil kung may makuha siyang tulong, isang doktor kasi ito kung may makuha ang tulong itong si Dr. Toto de la Cruz, yun po ay kanyang ipapamahagi dito sa bansang Pilipinas. Naging beneficiary ang marami pong mga NGOs at marami pong mga organization, maraming asosasyon, maraming kababayan nating mga Pilipino. Without having to trumpet or to announce to the world about what he is doing. But now I'm going to tell you, friends, guys, and my loved ones, that Doc Toto is the chairman, I think, or he owns that what we call Beautiful Heart Foundation. Doc, salamat Doc ha. At kami po inyong nasusundan kanina. Good morning po, Ma'am Des. Morning. Ito na, Banat Pilipinas na tayo. Pare, pasensya pare, ikaw, nakatext ka na ko kagapon, otro po may signal pare. Kaya dito mi sa layo nga lugar sa Bantakan, layo-layo to kamong giadto kagahapon. Kaya mao lagi na nga, dito na sa kining nga kumbal. Nagtanaw-tanaw tag unsay maayo dito, labi na, nga, gikinahanglan na to nga intervention. Gikinahanglan na to nga makatabang ta sa Philippine Coconut Authority. Ug kinahanglan nga makuha na to. Ug unsa gyud ang modo, ang tempo sa ato ang mga igsuon. Labaw na ang mga mag-uuma sa lubi. Kuyog nako kagahapon ang direktor sa PCIC. Pare, salamat kay nakakonek ka. Finally nakakonek na pud ko pare pag-usab. Mga kaibigan ko dito po si paring Adbil. Ito po si paring Billy. Pare, I think I'd give you one copy. Ito. Tinsya na. Medyo proud talaga ako dito sa unang lumabas ng Banat Pilipinas. Ito po ang aking kaibigan sa kabila. Kita niyo po yan. Tama ba? Ito. Ito. Pare, na ito man ka diri pare. Pero gwapo kayo ang panang. Yun. Pananaw ng isang senior citizen. Pero gwapo na pare sa kwan, dirigyod sa newspaper. Labo pag yung personal. Liwat sa apo pare, liwat sa apo. At ito mga kaibigan, ang Banat na Pilipinas, walang inuurungan para sa bayan. Salamat po pala, taga Australia. Pasensya na po, itong Banat Pilipinas. Ito po ay para lang po muna dito sa Pilipinas. Hindi kami makapadala dito. I-ano lang namin ang mga balita ha. Lahat siguro ipapadala namin sa Australia kina Ma'am Susain Lasconia. Sige, para mabasa nyo naman. Isa-isa. May Bisaya na rin, Inay. You know what? In this section, kini ka section, Bisaya. This is a Bisaya section. Ito mga kaibigan ko, ito yung si Georgians, ito. Si Daniel Georgians, siya ang nakakita ng Rosariohan. Siya po ang nakakita ng Rosariohan dahil medyo nagtitreasure, hindi naman treasure hunting, hobby ang metal detection. Gamit ang kanyang metal detector, kumukuha siya doon sa, nag-scan siya kahit saan-saan. At ang kanyang na-scan ay yung container na parang
medalyon. Nya nay marka dito nga Immaculate Conception, Blessed Virgin Mary. The Immaculate Conception, Mary the Immaculate Conception, Our Lady of Immaculate Conception. Now, tanaw niya, hala, unsa ba ni? Iyang yablihan. Mahigala, ang kini, wala nga, pwede ninyong makita, pwede mong makapangayo diha sa kilid sa katedral, butangan nato ni dito. Ibutang na to niya ang newspaper. Kini mao ni ang krusipiho, nay pangalan sa krusipiho, ang rosaryohan ay pangalan nga Diana. Okay? At you know what? Ito. Pilipino pala ang asawa ni Diana. Ito. Ang iyang bana ba Pilipino? Ihang bana mao si Salvador Borja. Nya kuyaw pagyud kayo mga igsoon ko kay kini si Salvador Borja sikat day ni nga doktor didto, nagserbisyo sa iyang lugar sa Iowa. Remember 1,110 miles or about 1,800 kilometers, almost double the distance from Manila to Davao City. Ang haba o ang layo in terms of distance galing sa New Jersey hanggang sa bundok ng Iowa. Yun po yun mga kaibigan. Pero yung nakita na rosaryuhan, nakita noong May 16. And you know what? Itong rosary na ito ay nawala nung mga buwan ng Mayo 5, 1946. So, meaning, nawala na ni Megalasod sa gidugayon. Ganda ng human interest dito, no? Nawala na ni Sud sa gidugayon nga 74 katuig. Pwede magbasahon na ito pagbalik ni Megala. Kaya kisa may nagsuwat, ani? Bisaya. Banat Binisaya, balita at opinyon. Wow. Diya nga banat nga balita, oh. Wala ko magdahom nga makit-an nako pagbalik ang akong rosaryuhan. Kini ba nga deklarasyon sa usa ka 85 anyos katiguwang nga si Diana Antonides Borja, human nga iyang nakaplagan pag-usab ang rosaryuhan nga gihatag sa iyahang maninang. Niadtong tuig 1946 nga nawala mga 74 katuig na ang niagi. Abang rosaryuhan may regalo sa iyang maninang ngadto kang Diana nga midawat sa iyang first communion, unang pagkalawat. Basically, I think it was about kaya ang mga rosaryuhan mahigala naman ko ano na ay marka nga May 5, 1946. Nya tingali human dito sa iyang pagrosaryo na itong 1946 during peace time. Tingali human sa gera. Kaya dito naman si Henedena as kining niya nga Diana. Dito naman dito gikapakatao 1940 sa iyang family tree. Ato rin nga masayran ha. Abang rosaryo regalo sa maninang ni Diana atol sa iyang pagdawat sa First Communion dito sa Our Lady of Peace Church sa Edison, New Jersey, USA niadtong Mayo 5, 1946. So lagma lamang ang pagkakaplag sa mga rosaryuhan sa dihang ang usa ka Daniel Jurgens. Ito si Daniel. Ito si Daniel Jurgens. Nagkalingaw sa pagpangita og puthaw dito sa Dudas Park gamit ang iyang metal detector na itong Mayo 16 sa buntag. Kuyawa ha, Mayo 16. Nahimong kalingawan ni Daniel Jurgens ang pag-detect sa mga nalubong nga mga puthaw susama sa iyang gihimo o susama sa mga gipanghimo sa mga treasure hunters. Aba si Daniel dili usa ka treasure hunter kundi lingaw-lingaw lang usa lang kaya nga tao nga mahilig kayo lingaw-lingaw nga magpakita na itong mga nalubong nga puthaw ginamit ang iyang metal detector. Nakurat na lamang si Daniel sa dihang iyang nga na-detect ang usa ka metal object. Ilawom sa yuta nga dunay gilawmon nga dulan sa usa ka roller. Dool ra.
Unya sa diyang iya kining nga nahoas, iyang nakita nga nahulagway sa mahal nga Birheng Maria nga gikulit Our Lady of Our Lady of the Immaculate Conception diha sa mao nga murag medalyon nga gisudlan di ay sa usa ka mahalon nga rosaryohan, sterling silver rosary. Wa madaot pa ba ang krusipiho sa naisgutan nga rosaryohan? Adunay nakulit nga pangalan Diana, May 5, 1946. Ang unang gihimo ni Daniel mao ang pagpangutana sa sekretaryo sa Our Lady of Peace Church kung doon na ba sila nailhan nga nagpangalan nga Diana nga may posible mo itag-iya sa mga rosaryohan. Human sa tulog ka adlaw, ikumpirma sa sekretarya o nagtawag ang simbahan. Human sa tulog ka adlaw, may kalang ikumpirma sa sekretarya. Kini gwapo ni nga confirmation. Si Kuya IG o dara o, Kuya IG sa IAS. Gikumpirma sa maong sekretarya nga may kadali asa na to. Nakurat, nawala. Gikumpirma sa maong sekretarya nga naagyoy ni ato dito nagapil og First Communion nga ang pangalan Diana niadtong Mayo 5, 1946. Tungod sa katas nga gidugayon, naglisod si Daniel sa pagpakita ni Diana Antonedes. Tungod kay Malagbit, nakaangko na kini og galain pang apelyido sa diha nga kini naminyo. Of course, sutihon ang tao maminyo man gyud. Ako nang gihimo ni Daniel, mara ni istorya may gala ang pautana lagi unsa may kinsa may iyang bana ni Diana. Iba mo iyang bana? Pilipino. Ila-ila na to niya. Naman na diri. Sa unang gagimo din na mao ang paggadangop sa internet pinagi sa website nga internet nga website sa gitawag og ancestry.com. Og dito nasubay ni Daniel Georgens ang tanan nga mga kagikan o family tree sa pamilya ni Diana. Subay sa census nga gihimo sa Amerika niadto nga 1940 karon si Diana niadtong mga panahon na Malagbit nagidad pa lamang og usa ka tuig. So, Malagbit 1939 ni siya na tao. Oh, by the way, she is now 81 years old. Sa tantong pagpangita ni Daniel, iyang nakaplagan nga ang pamilya ni Diana dito nagpuyo doon lamang usab sa simbahan sa Our Lady of Peace dito sa New Jersey. Dito sa nahibawan nga si Diana Antonedes naminyo na di ay nga doon sa kalalaki nga ginganlan og Salvador R. Borja niadtong 1958. Ang kuyawa oy. Tungod ni nagipasa ni Daniel ang pagpangita sa pangalan nga Diana Borja. Kinamin yun nagyud Diana Borja. Ado sa Facebook wa may Diana Borja. Ado sa internet wa po Diana Borja. Google. So kung sana lang wa gyud. Napaiban dito may kala katong sa paiban nga mga pamagi may kala nga ay mga kining search sa engines. YouTube, wala po. Hangtod ba ka lang sa tanto nga pinangitan na sa internet o guban pang mapabagi, wag yun siya nakitaan nga gitawag og Diana Borja. Ang sunod nga gi-research ni Daniel, mao ang pangalan. Ang gi-search ni Daniel, mao ang pangalan nga Salvador Borja. Sa mamasin nga makunik ang pangalan ni Diana kay iha mga bana kini si Salvador Borja. Nga sa una ang pangalan ni Diana Antonedes nahimo ng Borja. Apan inay nga iyang makaplagan si Diana, nahibaw naman hinuon ni Daniel nga ang bana ni Diana nga si Salvador Borja namatay na di ay niya tung 2017. Dinhi nagsugod pagduha-duha si Daniel kung ang iyang ipakita nga si Diana buhi pa ba. Siyempre patay ng partner. Diba magpila edad sa partner niya nga namatay? Si kaning kuan. Ug taga-asa ni siya, asa sa Pilipinas, ato isgutano niya. Ato na ning tiwason. Oh, okay, para katong di kapalit og banat Pilipinas. This is a national newspaper. Oh, kita mo itong headline. Tagalog. Nalugi ng 5 billion.
Mga airliners. So mao ni may kala nito. Dini nagduda na sa kabuhi pabakahin taon is Diana ang tag-iya oy. Apan wa mawadig paglaom si Daniel iya nga gipangita. Kung diin gihaya si Salvador Borja. So dito mahikala na ba ano sabi nga dito kini gihaya sa Clinton, Iowa. So mao na nga layo. Ang New Jersey mahikala dapli nagdagat dol na sa New York. Dol na sa Pinoy-ana ni Dato Alan Joy Sumandang. Bukid naman yung taon kayo to. Ito sa sorry, Tambubong. So mga na mahikala, kadali ha. Kuyawa sa istorya oy. Isgutan na to si Dato Alan Joy Sumandang sud panon ko. Magagaba manali ni Tibo no. Ay mga IP, mga ni Tibo niya, kumusta? Oh, lumad Muslim Kristiyano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mao ni. Iyang gipangita kung asa gihaya, nahibaw na nga dito kini gihaya sa Snell Zorning. Dito sa Iowa. Ang New Jersey o ang Clinton, Iowa, adunay gilayon nga kapinungkulang ato sa 1,110 ka milyas. Halos dublihon ang gilayon gikan sa Manila, Davao. Nagpatabang si Daniel sa mga staff sa Snell Zorning Funeral Homes dito sa Clinton, Iowa, aron nga makontak ang mga anak ni Borja. Kay bag-o pagud to. O ganus aman to may kala 2017. So pila pa lang ka kuan napang mga kontak ang traces na pa. So ato may kala nga tadtong patabang niya. Human sa tulo ka adlaw na kadawat si Daniel og tawag gikan sa usa ka anak nga lalaki ni Diana. Unang anak nga lalaki may Diana nagtawag. Naglisod in taon pagpasabot si Daniel sa diskutang ng sitwasyon, labi na nga ang naiskutan lalaki nga nitawag ato kaniya adunay pagduda. Murag ipasangilan hinaon si Daniel tiaw man what is this crazy guy talking about? Can you imagine? Siyempre ang iyang mama nito nga mapanahon na may kalaing taon kay 5 anyos pa. Basta diya nga kininawala di usaon tama na. Di ang uban mga anak nga karon wag gyud kibaw sa kasaysayan sa mama kasi may nagsulti nga anak nagud ko'y nawala nga rosaryuhan. Wala naman to. Labi na kay naka asawa na siya taon may kalagwa karang gwapo po dukan. Tumaw na karon ang istorya. Ato ning ipaligas gamay pero ganahan kay ko ning Banat Pilipinas magtan-aw. Ugma may kala ba interview na to ato nga kuhaon may kala si Consul Danny Danghirang. Kay dunay implied instruction si Mayor Ide Sara Duterte nga daning tabang og kapangitag nga mga financial institution nga mamahimong mag-invest o makatabang din usab sa dakwa atong nga dakwan sa Davao. Thank you so much. Ako siya dali ding hirang sa Ways and Means. So mao ni may exon ko. So ano ta mo human sa pipila ka adlaw ang anak na usab ay kadalian abi niya nagbinuang si Daniel. Abi niya nagtiaw-tiaw lang ba? Hinoon may pasalig ang iskutan nga lalaki nga iyang sultihan ay iyang mama nga si Diana kabahin sa giingon nga rosaryuhan nga nakitaan. Human sa pipila kagutlo ang anak na usab ni Daniel nga babae may bitawag ang anak na usab ni Diana ang bitawag kadto kang Daniel. Kini nga panahon na babae na ang bitawag. Kabahin kini naghatag sa address nila dito sa Iowa. Ang mga babae may taho usab ngadto kang Daniel nga hilabihang dipaya. Yes, you know what? It's great. My mom is extremely happy with the news. It's just exciting. So mo nagyan. Onigin may kala. So mo na nalipay ko no. Gitaho ba? Di para sa una nga ang katong nga lalaki ang nagtawag. Mura pagingon nga what? I can't understand what's that rosary all about. Kuyawan. No. It might be crazy. Are you crazy? So, mo na may kala. Karon unya gisultihan. Hala na kinumdum ang mama nga. Ay, naaday gihatag sa akong maninang. So, dato ka Mayo 23, nagpost si Daniel Jurgens sa iyang Facebook nga nag-ingon nga iyan nga napadala ngadto sa Pinoy-ana ni Diana didto sa Iowa ang maong rosaryahan. Mao ni ang maong post, Diana's rosary finds its way back with some luck and help from others. Kuya wabuta na gyud si Daniel. Mayo 29 nagpost na usab si Daniel
sa iya nga Facebook page sa hulagway sa 85 81 anyos na si Diana nga nagunit na sa sterling silver nga rosaryohan nga nawala mga 74 na katuig ang milabay. So mao na ni ang dagway sa mga babae. Makita ninyo na kani. Makita ninyo ni may kala itom ra gyud kayo diri kayo kanang itom-itom diri. Pero palit mo sa Banat Pilipinas. Wow. Kita ninyo giun sa pag-research. Ugma may kala atong ipadayon kay murag wa naman tayo oras. Diyan pa oras dai. Ato na ipadayon na kay ang babae ra ba kanang Pilipino ra ba niyang ayang bana. So, niadto nga nagpost na po siya. Abang po hitabo, gipost usab ni Daniel dito sa Historical Association sa Woodridge. Sa Woodbridge Township Facebook. Nga din diya sa nasgutang grupo may kalang nakaangkon kini og 700 ka mga shares. Dako kayo ang tabang sa internet matud pa ni Daniel. Usa sa mga comment sa post ni Daniel mao si Felix Kaiser Georgens. Nag-ingon si Phillips Kaiser Georgens about yung sa kanya it's awesome, such an amazing story. I know your mom is looking down on you with a big smile on her face, because you know what, kini si Daniel ihang mama may kala nagidad na unta og 95 anyos karong tuiga Mayo pod na tao. Hindi, ingon siya nga, 95 na unta si mama, but mama, I miss you every day. Nag-post niya dito ang upat ka mga generations. So, mo na nagsulat may gala si Kwan nga, it's awesome. Si James Costandi nag-comment usab sa maong nga Facebook, nag-ingon, Hey Daniel Georgens, God bless you. I'm so glad you found her. Si Diana ug ang iyang anak nga lalaki nga si Chris, nagpadayag sa ilang dakong pasalamat ngadto kang Daniel Georgens sa iyang kinasingkasing nga pagpaningkamot nga mabalik ngadto kanila ang usa ka butang nga dugan in taon nga nawa sa ilang nga poder o nalubong na diha sa langob sa kalimot kana tungod sa big heart, tungod sa kamaayo sa tao. Maigsoon ko kadali lang Billy just join totodok na pa ko work sa Bulacan. Bakit po, Doc? Why are you here? Kala ko nasa Amerika nga ngayon. Tawagan na itong atensyon sa kong amigo. Kauban may kala sa Banat Pilipinas. Walang inuurungan para sa bayan ng alas 3 si Lowell Riquelman. Sir! Ito, kumuha ka dito. Sa Banat. Nandito ka naman eh. Okay, Lowell Riquelman, nakakadari. Tira lang. Banat. Wala natin kong oras, pero mao na may kalaha karong nga mapanahon na. Matod pa ni Mayor Sara Duterte, ang kininiang nga pagpanghatag sa mga food rations, gi-shut down na. Ang katong tulog ka mga, gi-winds up na. Human na itong tulog ka mga hatagan. Ang upat ka mga lain pa, nga ikaupat, ipadayon ni may kalaha karon kay last na lang ni. Nga naman, mao gina ang mga tao naningkamot naman. Buhi naman ta. Sige lang. Nakalindot na hindi karong mapanahon may kalang mga tao karong sa Davao. Tinuod lang, nagpaabot man pud nga na itabang, di man na mo balibad. Pero kung yun ni karon nga nagkapahurot na, nakasabot og mayo ang mga tao. Mao nang kita man ning kamot og trabaho. Pero sa atong pagtrabaho, remember, napagyapon ang COVID. COVID is just here to stay. It's still very much present, as in present. But the good thing is, with COVID, about COVID, the good thing is, God is also present in us. On that note, may kala na humanaw sa batong tulubanon. Sa itong pagparingkamot, na kita mabalik sa normal o makidabahim normal, agakon o ubananta sa Ginoo, iiway sa mga kalisdanan. My prayers will always be with you. Sama po ang Banat Pilipinas, The President News, at ang Sandigan News. Kami po ay isa lamang dito sa aming hangarin. Sana po tayo ay magtagumpay. Tayo po i-bless ng ating Panginoon, i-bless ni Allah. Nang sa ganun ay mabalik na po tayo sa normal. At patuloy po tayo
na manalangin at manalig sa Kanya. Because He will never leave us. No, according to God, be still, and know that I am your God. No, mana ato nga tulumanon mega na diningadlaw nga Huwebes o gini ang Banat Pilipinas. Wala kinuurungan para sa bayan. King Kimpan po. Good morning. God bless. Stay healthy. Stay safe. Bye-bye.